Magandang araw mga kaibigan. Ito, nakakadismayang balita tungkol na naman sa kalokohan ng mga pulis ang pag-usapan natin ngayon. Ito, ang Philippine Daily Inquirer na balita. 8 Quezon cops cited for contempt during House hearing. 8 pulis na-assign sa Lucena City, nakakulong ngayon. They were cited in contempt with fixed date, number of days. Makukulong sila ng 30 days. Tagal-tagal yun. Si Agent Morales, ilang araw bang nakulong sa Senado? I think 4 days lang ata. At least, medyo katamtaman lang yun. Sina Ka Eric and Doc Badoy, I think 7 days. Sa 10 days nga. Basta more than 1 week. Medyo matagal-tagal yun. Ito, 30 days. So, ano bang kasalanan nitong 8 pulis ng Lucena? Bakit pinakulong sila ng mga kongresista for 30 days? Ito, madidismaya kayo yung talagang kalukuhan ng mga pulis. Although, fuera de los buenos. Klaruhin natin. Mas marami sa opinion ko, malayong mas marami ang mga pulis na matitino. Meron lang mangilan-ilan at ito na naman, 8 pulis Lucena nakakulong dahil sa kalukuhan. Okay. So, ang kasalanan nila is they refuse to answer questions regarding an alleged illegal raid conducted against a congressional resource person. They refuse to answer. We invoke our right against self-discrimination. Ganun lang. Malala nyo nung, kailan ba yun? 2022 ba yun? Yung kay ex-police sergeant Mayo. Halos ganun eh. I invoke my right against self-incrimination. So, itong 8 pulis nga nakakulong, ganun din. Invoking the right against self-incrimination. Okay. So, ang 8 pulis na nakakulong ngayon sa Kongreso, pinanguluhan ng Lucena City Police Station Drug Enforcement Unit, led by Police Captain Auron Herrera. Okay? 30 days. Okay. So, ito. Yung question, ang nagko-question sa mga pulis na ito, yung 8 nakakulong, walang iba kundi si Deputy Speaker David Suarez, Congressman from Quezon. Okay. Itong si Congressman Suarez, earlier, nag-file siya ng resolution to investigate an alleged election-related violence in Quezon Province during the October 2023 Barangay and SK election. Okay? So, election violence ang target ng House hearing. Hindi muna droga. Okay. Sabi ni Congressman Suarez na meron silang female resource person doon sa election-related na hearing na nag-testify na she was targeted by officers in an alleged buy-bust operation last May 24. Bago lang. May 24 ito. Last 2 weeks ago. Na 2 days after the hearing ng election-related violence hearing, mag-testify itong babaeng ito. Nako, ang mga pulis ni-raid ang bahay nitong resource person. Okay? Ganyan pang kwento. So, itong 8 pulis na-identify na sila yung alleged nag-raid sa bahay ng babaeng resource person. So,
Nung tinanong ni Congressman Suarez, tinanong niya si Herrera kung sila yung mga individuals na nakunan ng CCTV camera moving towards sa bahay ng resource person, ang sagot ng mga pulis, ang sagot ni Captain Herrera, he was invoking his right against self-incrimination. Okay? Kikita mo naman ang mukha, di ba? So kung ikaw yun, talagang ikaw. Klaro naman ang mga CCTV. Kung kitang-kita na yung mukha, klarong ganyan, kung ako, yes, Your Honor, ako yan. Kasi kikita na yung mukha. So itong Captain Herrera, kuhang-kuha na sa CCTV camera siya at 7 niyang tauhan na papalapit sa bahay ng resource person, illegal raid, drug raid kunuhay. Sabi pa niya, I invoke my right against self-incrimination. Ay, kalukuhan. Okay, so ayaw niya aminin. Ganito lang sabi niya, I am Police Captain Aaron Herrera. I am the team leader of Special Drug Enforcement Unit of Lucena City. I am confirming what you said, Your Honor. We were officers arrested last week. Okay, yun lang ang kanya. Kasi na-aresto sila yung illegal raid na ginawa nila doon sa bahay ng resource person. Nagreklamo ito. So, umaksyon yung kapulisan, identified sila, di ikinulong. Nakasuhan sila nang dahil sa illegal raid sa bahay ng resource person. Nakakulong. So, itong pagpatawag sa kanila ng kamera nung tinatanong na sila ni Congressman Suarez, galing na sila sa kulungan. At kitang-kita na yung mukha nila, I invoke my right against self-incrimination. So, can you confirm if you are the individual seen in the video? Tanong ni Congressman Suarez. Again, Your Honor, sabi ng loko-lokong police captain, we are, or sabi niya, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Paulit-ulit. Okay. So, dahil walang makuhang sagot ang congressman sa police captain, tinanong niya ngayon yung police regional director sa Calabarzon, si Brigadier General Paul Kenneth Lucas. So, kinonfirm ni General Lucas na itong si Captain Herrera and his men were the police officers arrested for doing the illegal raid sa bahay ng resource person. So, sabi ni Congressman Suarez, so therefore, again, I'd like to direct my question to the team leader that operated in Ransuhan, Lucena City. RD, would you confirm that they were the same group that were in charge in Lucena City? So, anong sagot ng regional director? According to the documents and the investigation conducted by Lucena City Police Station, sila po yung involved. They are the one you're involved, Your Honor. So, mismong Police Brigadier General nagsasabi na sila talaga yung 8 na yun, yung nakunan ng CCTV camera. So, wala nang lusot itong police captain na ito. So, sabi ng congressman, then why do they refuse to talk? Bakit ayaw aminin na sila yun? Sabi niya, why can't they admit that they were charged for their actions? I think that's a simple question. Sabi niya. So, ito, yung kinagagalit na Congressman Suarez. Dahil nakita ng congressman na this is, parang paglapastangan, it's a challenge to the authority of Congress. Kasi, nag-imbestiga ang Congress sa election-related violence. Tapos yung testigo,
hinaras ng mga pulis. So, sabi ni Congressman it's an affront, it's an insult to this house, to this institution. Parang kayang-kaya na lang nila tayo yung ginagawa ng mga pulis na ganyan. Kaya galit na galit itong si Congressman Suarez. And I agree. Di ba? Na itong mga pulis na ito, hindi naman lahat. Itong 8 pulis na ito, para bang wag nyo kaming wag nyo kaming kalabanin. Kaya namin kayong taniman ng kung anong itanim namin. Something like that. So, nakakainis na itong mga pulis na klaro, nakitang-kita na sila sa CCTV camera, hindi pa aminin na sila yun, kundi sabi, I invoke my right to self-incrimination. Anong klaseng mga kapulisan itong ito? So, okay. So, ito pa, yung mga, aside sa Police Captain Herrera na ito pa yung mga nakakulong. Police Senior Master Sergeant Richie Johan. Dalawa na. Police Staff Sergeant Henry Mago, Police Corporal Alvin Zavala, Police Corporal Alan Abdun, Police Corporal Wilson Bantillan, Police Corporal Rene Bartolata, Police Corporal Jonah Cabalsa. So, kinestyon din sila ni Congressman Acop, alam nyo naman. Galing na investigador ito, congressman, ganoon din. Against self-right incrimination din, wala. So, wala. Walang objection sa motion ni Congressman Suarez, cite in contempt ngayon, 30 days silang makukulong sa Kamara. Alam nyo, lugi pa rin ang taong bayan. Kasi, habang nakakulong sila doon, sumusweldo pa rin sila. Okay. Ang police captain, siguro, nasa 50,000 a month ang sweldo. Itong mga sergeants, yung isa, senior master sergeant, mataas din ang sweldo niyan. Mga nasa 40,000. So, yung mga corporal, mga nasa 30,000 mahigit. Ganun po. Sayang yung sinisweldo natin. Hindi, ang police captain, mga ito na, mga 80 to 90,000 ang police captain, tumaas na pala. So itong mga sarhento, corporal, mga 50,000 a month. Sumusweldo sila habang nakakulong sa Kamara na dahil sa kanilang kalukuhan. Ano ba ang nangyayari sa ating kapulisan? I hope na good luck sa pamumuno ni General Marbel na sa tingin ko, matino ito, matapang at talagang lilinisin niya itong ating PNP ng mga bad eggs katulad nitong 8 pulis na ito.